Guys, today we're in Rivals. Today this is episode 2. And also I'm showing you how good the sniper is. So let's hop to 1v1. So why doesn't it tap slide? It shows my settings. I don't want it. So Splash is the best place that 4 snipers can go. It's actually placed for the sniper. But first you have to be the pro. You have to be the pro by using a sniper. I don't use the assault rifle anymore. Phone. Wait, what did he said? Rivals phone. Oh no. Si Mary Grace Christine Balagtas o mas kilala sa tawag na Christine ay pinanganak noong December 9, 1993. Nag-iisa siyang anak na Yo, guys, he thought this could. Nakapagtapos siya ng kursong Hotel and Restaurant Management sa University Oh no. of Cornell College. Hindi may kakaila ang Where's he? paglalang ganda, kaya madalas siyang sumali sa mga beauty contest. Iniidolo niya ang mga beauty queens na sila Melanie Marquez at Gloria Diaz. Katulad na ito, Bro, I am cook. You're rushing me. Combo spray. What? What is a combo spray? Yo, get out. Dito niya namana ang Yo, what is it? Unti-unti lang natutupad ang pangarap ni Christine dahil noong 2009 ay nanalo siya bilang nakamili na Bulacan. Nang mga sumunod na pageants ay nakuha niya ang titulo ng mutya ng Malolos at mutya ng Bro, Candidate. you can't hit me. Ang pagsali sa Binibining Pilipinas. Oh no, guys, I'm cooked. Oh no, go. Kasabay ng pagtunog ng alarm clock ay gumising na rin si Na. Or bet. hanggang sa bumangon na siya. Maya-maya, pumasok siya sa banyo sa kanalido. Tapos ay agad siya nag-ayos dahil may lakad siya ng araw na yun. Pagsapit ng 9 a.m., kinatok siya ng kanyang ina na mayroong naghahanap sa kanya. Walang hinihintay na bisita si Christine kaya nagtaka siya. Pero bumaba na rin siya upang tignan kung sino yun. Nang buksan ng gate, nakita niya ang isang delivery rider. Headshot Inabot this ito ang boy. bouquet ng bulaklak at isang box ng chocolate. Ayon dito, ipinapabigay yun ng kanyang secret He's rushing Hindi na bago yun para kay so Christine, hard. kaya malibot yung tinanggap ang mga regalo at hindi siya nagkinala sa lalaking kausap niya. Yo! Siya sa La Miranda Subdivision. Isa yung private village at binabantayan ng mga gwardya, kaya Bro, imposible how? makapasok doon ng mga armadong individual. Yeah. Maya-maya, napansin niya na may lalaking kasunod Yo. ng delivery rider. He's trying. Wala siyang maramdamang kakaiba, kaya binalo Yo. na nito. Isasara na sana niya ang gate, pero biglang namugot ang umas ang isang lalaki. Nagsaputok ito ng bala at tinamaan siya sa kanilang sentido. Dahil doon, mabilis siyang bumulagtak sa lupa. Samantala, habang nasa loob ng bahay, ay gumuhit ang kaba sa dibdib ni Marilu na makarinig ng putok ng armas. Dali-dali siyang tumakbo palabas. Nakita niya ang dalawang lalaki na nagmamadaling umalis habang sakay ng motorbike. Kasabay nun, nakita niya nakahandusay sa sahig ang anak na si Christine at dumadanak ang dugo mula sa ulo nito. Hinakap niya ito na mahigpit at binulungan ng lakasan mo ang loob niya. Dadalhin siya sa ospital. Nagawa ang sugod si Christine sa Lady of Mercy Hospital. Pero idinaglara He's using the combat. ng mga doktor. Nang marinig yun ni Marilu Let ay me parang change nasa into the kapuso niya. Pati ang kanyang mister at mga ibang anak ay humahagoy-goy ng iyak. Hindi sila makapaniwala na ang isang normal na umaga ay mababalot ng lagim at hinagpis. Habang tinitignan ng bakal ng Christine, ipinangako nila na hahanapin ang mga suspect at pananagutin sa batas ng mga. Samantala, nakatanggap ng tawag ang mga pulis ng Plaridel, Bulacan, kaya agad silang sumugod sa crime scene. Na-recover nila roon ang weapon na ginamit sa krimen. Dinala yun sa That's laboratory it. upang No dumaan sa more pagsusuri funny hanggang business. sa napatunayan na yun ang armas na ginamit sa pagpaslang sa biktima.
Ineksamin nila ang buong Virus. lugar hanggang sa nakausap nila ang isa sa mga residente na hindi Yo, pinangalan. take Ayon sa your head report, off. ilang oras bago nangyari ang krimen ay nagpaikot-ikot sa buong Yo, village ang why dalawang does lalaki he na not dulan ng gonna pick motorbike at his misulang head may off? bahay na hinahanap ang Yo, mga ito. it's not. Dahil doon, nabatid ng mga otoridad na hindi tagaroon ng mga suspect. Maaaring mga gun for hire ang mga ito. Hindi malinaw kung mayroong nakalap na CCTV footage ang mga pulis. Pero ipinahayag ni Marilu na malinaw pa sa alaala niya ang mukha ng isa sa mga suspect. Tingin na rin niya ang maluwag na seguridad ng Miranda Subdivision. Isang gwardiya lang Rematch. kasi ang nakabantay nung naganap ang krimen at hindi nito na-check ng maigi ang dala ng mga sinari. Para sa kanya, kung ginawa lang ng gwardiya ang trabaho nito ay buhay pa sana ang kanyang anak. Dumipesa naman ang head ng security, iginate ito na inosente ang gwardiya na naka-duty noong umaga ng Actually, interview. Nagkataon daw kasi na bagong hire security personnel kaya naaligaga ito. Sa katunayan, nangangamba raw ang gwardiya para sa seguridad nito dahil sa namukaan nito ang isa sa mga suspect. Oh my God. Pinabuti ng agency na Hillary broke my pero windscreen. nagbigay ito ng pahayag sa mga pulis para Um, makatulong sa investigasyon. I'm not a big fan of windscreen. I don't care when I broke my windscreen. Walang kaaway si Christine So at if ang you pamilya nito. if you Sa carry your katunayan, windscreen, sila like ito the bilang video, magkakaibigan at comment hindi down nila below if you nakakasihan ng lugar. love your Pero windscreen. habang lumalalim Then ang comment down below if you have a big fan on Rivals. Si Christine sa isang bawal na relasyon. Pamilyado ang kanyang boyfriend at isang OFW ang misis nito. Pareho namang hindi inalathala ang mga pangalan ng mag-asawa. Pinatotohanan naman ni Marilu ang impormasyon na yon. Saad niya, palaging tinatawagan ni Christine ang misis ng nobyo nito at nakikiusap ito na layuan ang mister. Pati nga Here siya we ay go kinukulit again. na babae dahil nais itong payuhan niya si Christine. Base sa mga lumabas na ulat, gusto ng hiwalayan ng lalaki ang misis nito pero natatakot ito sa pwede nitong gawin. Dahil sa mga nakalat na impormasyon ay naghinala ang mga pulis na ang misis ng nobyo ni Christine ang mastermind sa krimen. Noong April 10, 2017, opisyal na inilabas ng NBI Bulacan District Office ang artist sketch ng isa sa mga suspect. Huh? Ito ay may white Did I complexion, say that na? 5'6 hanggang 5'7 ang height at may katamtamang pangangatawan. Naglabas din ng ulat ang mga Yo, this otoridad is na new. isa sa mga New salarin maps ay ba? kamag-anak ng kilalang mga Yo, leader this ng is- carnapping syndicate na Dominguez Brothers. Nanawagan ng mga naulila ni Christine sa mga suspect na kusang sumuko ang mga ito. Upang mapabilis ang pag-usad ng investigasyon, ay natasan ni Governor Wilhelmino C. Alvarado na magtalaga ng task force na tututok sa kaso. Maging si Plaridel Mayor Giselle Vizcan ay nag-alok ng 100,000 pesos na reward sa sino ang makakapagturo sa kinaroroonan ng mga salari. Noong buwan ng Abril ay nagdesisyon ng pamilyang Balagtas na isabay sa Palm Sunday ang libing ni Christine. Dinaluhan yun ng 500 tao na kasabay noong araw na yun, naglabas ng pahayag ang mga otoridad na hindi Where is he? magiging sa limot ang nangyari kay Christine at ipagpapatuloy nila ang paghahanap ng hustisya. Nagpaabot din ng pakikiramay ang mga kaibigan at dating kaklase ng biktima. Hiniling ng mga ito na huwag husgahan si Christine dahil lang pumasok ito sa bawal na relasyon. Ayon sa Yo, isang this kwento map's kaibigan new. nito na si Girlie, life is just really short for the family and everyone left. We may not even know what true happened today, but we let in the hands of our Almighty God. Sinubukan Yo, ng this aming is a team new na mangalap place. ng impormasyon patungkol sa kinahinatnan ng kaso, pero wala kaming nakuhang update. Pagkatapos ng taong 2017 ay hindi na ulit nagpa-interview sa media ang pamilya ni Christine at minabuti nila na gawing pribado ang kanilang buhay. Ganun pa man, umaasa ang aming team na sana nakamit ni Christine ang hustisya. Kung nasan man siya ngayon, sana ay mapayapa ang kanyang kaluluwa. Ang susunod na kwentong tatalakayin natin ay ang kwento ni Where is he? Catherine Susie Alcantara o mas kilala sa tawag na KD. Bro, is Siya this a ang camper? panganay na anak ng mga magulang. Naging maayos ang pamumuhay nila sa kaita, pero noong maging teenager ay nagsimulang maging magulo ang kanyang pamilya. Sa hindi malamang dahilan ay palaging nag-aaway ang mga magulang niya. Dahil sa ganong karanasan, Yo, nabuhat siya sa guys, realidad I think kahit he's 7 years old AFK. pa lang siya.
Sa kabila niyo, Let me malapit check siya all sa kanyang fun. mga kapatid, lalo na Yep. kay Karen Pinky Not Alcantara. there. Bukod sa pagiging kapatid, itinuturing niya itong best friend dahil parehas lang ang kanilang barkada. Hindi siya nagtatago ng sekreto rito. Sa katunayan, saksi ito kung paano siya umibig at nasaktan. Tanghali ng February 2005, nagpunta si Casey sa bahay ng best friend niyang babae na itago namin sa Palayo. Finally, no Nagtungo scope. siya roon para So tumambay where at did he go? makipag-inuman. Habang tumutungga ng alak, dumating ang isang lalaki na ilang taon ang tanda sa kanya. Ngumiti ito sa tinabihan siya. Hindi niya personal na kilala ang lalaki, I don't pero really pamilyar know ito this. sa kanya. Batid niya na Frederick Oh. Sensing ang pangalan nito. Pero mas kilala ito sa tawag na pilig. Kilala na simpleng negosyante ang angkan nito sa kanilang lugar. Sa katunayan, ang lolo't lola nito ay nagmamay-ari ng Yo, hardware. Torek. Ilang minuto pa ang dumaan hanggang sa napansin ni Casey na panay ang titig ni Pilik sa kanya. Maya-maya, iniabot nito ang kamay upang makipagdaog palad. Bilang pakikisama, nakipagkamay siya sa lalaki. Hindi niya maikakaila na dumaloy ang kakaibang kuryente sa kanyang dibdib dahil sa malagkit na titig nito. Ipinagpatuloy niya ang pakikipagkwentuhan kay Pilik na para sila lang ang naroon. Tila nakalimutan Yo, ng dalawa na kasama nila guys. ang mga ibang kaibigan. Today, Naging maganda ang takbo ng that kanyang was the pagkakita easiest hanggang round sa ever. ito ang number niya. Because- Hindi naman siya nagalit lang dahil sa lugar Because niya. my enemy is literally AFK. Mama, do you know is AFK means? That means it's out of control. He don't have like I'm playing. Yes, like I have to do a eye job with Papa. So I have to AFK first. Like that. That's AFK. You just have to stand still. That's AFK. Good thing he doesn't have. Good thing he doesn't have auto aim on, or Matt, I'll be dead. If I get close to in front of the rocket of the RPG, I'll take 120 damage. That my health is about Isa sa mga Very dahilan kung health. bakit siya mabilis na nagtiwala kay Pilik ay dahil pinsan ito ng kanyang best friend. Personal din na pumupunta si Pilik sa kanilang bahay upang manligaw kaya nakuha rin ito ang approval ng kanilang mga magulang. Naging malapit sa kanila ang binata Yo, at go itinuring splash, nila ito go sa splash. pamilya. Masaya naman si Go Casey splash. dahil nakatagpo siya ng lalaking katulad ni Snarko. Pilik. Patuloy siyang nagpaligaw sa binata at noong sumapit ang buwan ng April ay ginawa niyang opisyal ang kanilang relasyon. Hindi Yo, naman siya where nagkamali is ng this desisyon man? dahil pinatunayan ng nobyo na karapat-dapat ito sa kanyang pagmamahal. Mas lalo pa nga itong naging malambing sa kanya. Malaki rin ang tiwala sa kanya ni Pilik. Pinapayagan siya nito makipagkita sa mga kaibigan niya. Ayos lang sa nobyo kahit So where is naman he? siya basta't kasama ito. Isang beses, habang nasa bahay, masayang nakikipag-bonding si Casey Phew. sa mga kapatid niya. Kumakain sila ng popcorn habang nanonood ng TV. Pero nagulat sila na makarinig ng ingay. Hanggang sa pumasok ng bahay ang mga magulang nila. Nagsisigawan ng mga ito at nagbabasag ng mga gamit. Nag-aalala si Casey para sa mga kapatid. Ayaw niya makita ng mga ito na nagtatalo ang kanilang mga magulang. Kaya hinaya niya ang umalis sa mga ito. Si Pilet ang unang pumasok sa isip ni Casey. Kaya pumunta siya sa bahay nito kasama ang mga kapatid. Isang katok lang ang ginawa nila at agad silang pinagbuksan ni Pilet. Napansin ng mga ito na namumugto ang kanilang mga mata at balisa ang aura ng mukha. Tinanong ni Pilet kung ano ang nangyari pero hindi nakasagot si Casey. Bagkos, bumuhos ang luha sa mga mata niya. Napagtanto ni Pilet na mayroon siyang problema kaya niyakap siya nito na mahigpit. Niyaya siya nitong pumasok sa loob ng bahay. Pati ang mga kapatid niya ay inasikaso nito. Sinabi rin ni Pilet na roon na sila magbalipan sa kasi upang hinupa ang kanilang emosyon. Simula nun, si Pilet na ang naging takbuhan nila sa tuwing nag-aaway ang kanilang mga magulang. Ayon kay Karen, mas swerte ang Yep, kapatid I have ni to- Pilet I have to dahil sweat napakabuti this. ng puso nito. Now, Kahit 10 oras na gabi like o madaling araw ay malugod silang tinatanggap ng binata. Palagi rin itong nagtatabi ng pagkain para sa kanila. Nakita niya rin kung paano ito mahalin at alagaan ang kanyang ate. Pakiwari niya, nakahanap si Also, Pilet ng what's nobyo at for magulang the sa katauhan ni Pilet. Subalit may napansin siyang kakaiba kay Pilet. pick? Isang beses,
Nahuli na itong inaamoy-amoy at hinahalikan ng underwear ng kapatid. Nawirduhan siya sa ginawa ng binata dahil pati ang mga gamit at sipon ay sinasamba Oh no, nito. guys, it's coming. Hindi yung sapat upang pag-isipan niya na magpapagpapilip. Yo. Yes. A little bit long, so far. 50. At bihira na siyang umuwi sa kanilang bahay. Hindi naman nag-aalala ang mga Oh, magulang you niya almost hit me. dahil alam ng mga ito kung nasaan siya. Batid ng mga ito na nasa mabuting kamay siya at hindi siya mapapahamak sa poder ni Philip. Isang araw, gising siya ng alas sa Yo! umaga. How did he Umahon hit si me? Daisy at nakita How did he niyang hit me? nagwawali I have si to Philip. question it Nilapitan niya now. ito at nagpresentang siyang magwalis. Ngunit tumanggi ang kanyang nobyo. Yo! Iginiit I ito don't na got hindi it. niya I don't kailangan got- kumilos kapag nasa bahay siya nito. Ang dapat niyang Huh? gawin ay manahimik ng prinsesa. Inalaya niya itong umupo at Okay. sinubuan siya nito ng pagkain. Si Philip din na nagpaligo sa kanya at nagsusuot ng mga damit niya. Halos wala na siyang gawin kundi mahiga lang sa kama. Isang gabi, nakipagkita si Casey sa kaibigan niyang lalaki. Niyaya siya nitong pumunta sa bahay ng isa pa niyang Thank you so kaibigan dahil much, may Papa. ginaganap ang celebration doon. Sumakay si Casey sa motor ng Yo. kaibigang lalaki pero biglang dumating si Philip. Sinabos sila ng lobyo at nang maabutan ay nagalit ito. Hindi na sila nagsipahan na umarap pa siya sa motor ng ibang lalaki. Pinilitin siyang umuwi nito pero tumanggi siya. Iyon ang unang beses na nakita niyang nagalit si Philip kaya hindi na suportado. Oh my god, he's good with the Ang RPG. pangyayaring yun ay naging siya upang maging seloso si Philip. Naging mahigpit That's siya it. sa kanyang Guys, I nobya. have to At actually pinagbabawalan niya na itong pop makikumumat up. sa mga kaibigan nito. Oh. Lalo na sa